Pang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So wala muna tayong alyansa bukas, no? Sa lahat nating mga kababayan dahil medyo busy ngayon ng ating alyansa, ang ating mga senador. Next week na magkakaroon ng rally ang alyansa at may bagong kasama ang alyansa. Diba? So alam nyo naman kung sino ang umalis. Diba? Mismong kapatid ni Pangulong PBBM. Umalis siya mismo sa alyansa, mga kababayan. Kahit naman umalis siya, kahit naman natili naman siya, hindi ko naman siya bubutuhin. Diba? Dahil sa mga ginagawa niya sa kapatid niya, na hindi niya man lang maipagtanggol itong ating Pangulong Bongbong Marcos na kapatid niya na harap-harapan, sinisiraan at niyuyurakan ang pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga taong mga kababayan na matitino daw na vice president daw pero tapos na ang termino kasi nangingialam pa sa administrasyon, gusto pa hawakan ang administrasyon, parang gusto maging presidente ulit, mga kababayan. So ito po ang pahayag po ng ni Kong Toby Tiangco sa pag-alis po ni Senador Amy Marcos sa alyansa. So ito ang sabi niya, "We respect Senator Amy Marcos decision." So malaya naman siya eh. Gusto niya yan eh. Diba? At makikita naman natin sa kanyang mga sinasabi minsan, parang ayaw niya naman talaga sa alyansa. Tama lang naman na tumiwalag na siya. No? At mahalata na ng taong bayan, ng mga, lalo na ng mga supporters ng alyansa, kung talaga saan ang stand ni Senador Amy Marcos, mga kababayan. Pero alam nyo, itong napaka-good news. No? Kasi ang kapalitan niya, mga kababayan, napaka-good news ito. No? Dahil dilawan, no? Dilawan ang kapalitan ni Amy Marcos, mga kababayan. No? Dilawan ang kapalitan ni Amy Marcos. Pero alam niyo naman ang isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkakaisa, unity. So walang unity kung nagkakasira-siraan. Tingnan nyo na lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit anong paninira nila, anong bato nila ng mga paninira sa kanya, ay never man lang ito gumante. Kasi ang gusto niya nga unity, pagkakaisa. So sila lang naman kasi ang bato ng mga paninira sa administrasyon. Pero tingnan nyo naman po yung mga nakalaban niya, si VP Leni Robredo. Kita naman ni VP Leni, maganda naman ang pamamalakad ng administrasyon ngayon. Pero nyo yung mga kakamping vlogger, binablog na si PBBM. Kung hindi magandang pamamalakad ni BBM sa tingin nyo, ibablog ba sila? Ibablog ba nila si PBBM? Hindi, di ba? Pero alam nyo, mga kababayan, eto lang ang masasabi ko sa lahat nating mga viewers. Yung mga didilis lang ho, ang hindi nakakita ng mga maganda na gagawa ng administrasyon ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi gilit sila kay BBM. Kapag galit ang isang tao, kahit gaano pa karami ang ginawang maganda, mga kababayan, hindi ka maniniwala. Hindi mo paniniwalaan kahit nakikita mo na. Ganyan ho ngayon ang nakikita natin sa mga didilis, mga kababayan. No? Ang nakikita lang nila, puro fake news. Biro nyo na lang, yun. Balik tayo dito sa fake news. Ilang vlogger ang inimbitahan sa TRICOM. Ilan yun yung mga vlogger na inimbitahan sa TRICOM na iba umiyak-iyak pa. Inamin nila yun, na fake news sila. Wala silang patunay sa kanilang mga sinasabi. Tapos ngayon, meron pa rin nauuto sila. Kasi siyempre mga kababayan, yun yung mga tao na yan, yung mga naniniwala pa rin sa kanila, yung mga nauuto pa rin nila. Siyempre mga kababayan, alam na nila yan totoo. Ayaw lang nila alisan. Siyempre, ayaw nila lumipat kay BBM kasi galit sila kay BBM. Kahit alam na nilang mali
No, mali na yung pagpapakalat ng fake news, mali yung ginawa nila, wala silang ebidensya sa kanilang mga akusasyon sa gobyerno, kay PBBM, o sa mga inakusahan, sa mga binilag nitong mga fake news vlogger na ito. So, pinaniwalaan pa rin nila yan. Kahit alam nilang fake news. No? Naniniwala pa rin sila dyan, mga kababayan. So, ganun ho sila katalino, mga kababayan. So, may kanya-kanya tayong opinion, bahala sila dyan, opinion nila yan. Pero ang sa akin lang sana, yung mga kababayan natin dyan na nag-aalangan pa, yung nagdadalawang isip pa, nako mga kababayan, kita nyo naman kung anong pinagagawa nila, di ba? Inamin nila mismo sa TRICOM yan. So mag-isip kayo. Niluloko lang nila kayo. Pinagluloko lang kayo ng mga fake news vlogger na yan. Di ba? So yun na nga, balik tayo dito. May kapalitan na si Senador Amy Marcos po, mga kababayan. Either si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan ang kapalitan ni Senador Amy Marcos, mga kababayan. So nakikita nyo inyo. So yan na. The Alyansa slate is solid at fully aligned with President Bongbong Marcos agenda. Kasi ang ating Pangulo kasi, hindi na yan tinitingnan kung ano man nangyari nakaraan. Past is past. Diba? Kung tawagin niya natin, past is past. Tapos na yan eh. Hindi na natin maibabalik pa yan. Kaya kung ano man, naging kalaban mo niya ni BBM nung panahon ng kampanya, di ba nga, si Lacson, si Soto, naging kalaban, si Pacquiao, naging kalaban, si Bam Aquino, si Pangilinan. So, wala na sa kanya. No? Kasi ang gusto niya, makatulong sa bansa. Kung alam niya na makakatulong sa bansa, kasi kilala naman natin si Bam Aquino, nagsenador. Si Kiko Pangilinan, nagsenador din. Tapos din sa kanilang mga termino. Sila, talagang may maitutulong para sa bansa. Kaysa dyan sa mga baguhan, kaysa sa mga artista. Nako, mga kababayan, mag-isip kayo. Diba? So si Bam Aquino, alam naman natin yan. May maraming batas din na ipinapasayan at nagawa sa bansa natin. Si Kiko Pangilinan, meron din yan. Kaya, quality talaga ang alyansa. Yan yung sinasabi ni PBBM. Wala ng OJT sa alyansa. Lahat sila may karanasan na sa politika. Pagdating nila ng Senado, pag sila ay mananalo, trabaho na kaagad. Hindi na sila tuturuan ng kung ano-ano. Kasi may experience na sila sa politika. Pero yung iba dyan, yung mga nasa kabila, wala pang karanasan sa politika. Diba? Kaya, ang ating Pangulo, tinitingnan talaga kung sino makakatulong para sa kanya, para sa bansa. Kasi ang gusto niya, unity, pagkakaisa. Ang ayaw lang naman dyan, yung mga didilis, ayaan na lang natin yan sila, tsapuera na lang natin yung mga yan. Kasi, alam naman natin, manggugulo at manggugulo yung mga yan. Pero wag lang sila magpalabas ng mga fake news. Kasi yari sila kay General Torre. Yari sila sa NBI. Di ba nga, ngayon, meron naman na tinitiktikan ng NBI na 20 na vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ingat kayo. Ingat kayo mga DDS vloggers. Ingat kayo sa pagpapakalat ng fake news. Baka isa kayo dyan. Isa kayo dyan sa masampulan, no? So, tingnan nyo naman kasi ito mga kababayan, yung rally ng alyansa. Ganun karami, no, ang pumupunta sa rally ng alyansa. Hindi yan kayang tanggapin ng mga DDS, mga kababayan. Tingnan nyo na lang yan. Ayan. Ganun karami ang rally ng alyansa, mga kababayan. Ayan. Nakikita nyo yan? Ganun pa rin ang suporta ng taong bayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano ang suporta nung presidential election, so ganyan karami din. Sabi ko nga, parang bumabalik tayo sa dati. Talagang, siyempre ako, nung panahon ng kampanya, kahit saan si PBBM, nandun mo kami. Kahit saan rally si PBBM, kahit sa Mindanao pa yan. No? Pupunta kami, pero sarili naming gastos yun. Sarili naming pera yun. Kahit itanong nyo pa sa mga DDS vlogger nyo.
Hindi na, ngayon, siyasabihan nyo kami, bayad kami. Binabayaran kami para lang pumunta dyan sa alyansa. Sinasabi nilang mga didilis na yan. At hindi nyo tanongin yung mga vloggers nyo kung totoo yan o hindi. Kasi alam nila yan. Noong panahon ng kampanya, magkakasama kami yan. Sarili naming gastos, sarili naming pera ang ginagastos namin, pamasahe, panggasolina, pagkain. O, alam ng mga DDS vloggers yan. O, tingnan nyo naman, o. Yan yung karami. O, tapos sasabihin nyo, bayad. Inggit lang yan. Tulog nyo na lang. Alam nyo yung mga nagsasabi dyan na bayad? Alam nyo, kayo, ipakita nyo rin kasi yung suporta nyo sa sinusuportahan nyo. Ipakita nyo rin ang suporta nyo sa inyong mga kandidato. Yun lang yun. Maraming salamat at magandang araw. Thank you.